Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang talumpati. Pero bago yan, humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa buhay. Salamat po sa biyaya, sa karunungan at kaalamang binigay mo. Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay sa pagtalakay ng araling ito, ang talumpati. Panginoon, itimo mo po sa isipan ng nakikinig at nagbabasa ang bawat salitang makabuluhan na magagamit nila sa hinaharap. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bilang introduksyon, ang panitikan ay yaong nagpapahayag ng damdamin, panaginip, karanasan ng sangkatauhang nasusulat sa maganda, makahulugan, at masining na pagpapahayag. Ang panitikan ay anumang bagay na naisatitik. Ibig sabihin ng naisatitik ay naisulat, nasulat. Basta may kaugnayan daw sa pag-iisip at damdamin ng tao, maging ito ay totoo, katang-isip, o bungang tulog lamang, ay maaaring tawagin ng panitikan. Ayon yan sa Webster. Okay, merong dalawang pangkalahatang uri ang panitikan. Una dyan ay ang tuluyan at pangalawa ang di tuluyan o yung tinatawag na patula. Sa tuluyan, ito ay nakasulat sa karaniwang takbo lamang ng pangungusap. Samantalang sa di tuluyan naman o patula, ang mga pahayag ay mayroong sukat at merong bilang ng mga pantig, merong tugma o yung tugmaan, tunugan, may taludtod at meron ding mga saknong. Kasama sa mga akdang tuluyan ay ang ating tatalakayin ngayong araw. Ito ay ang talumpati. Ano ba ang ibig sabihin ng talumpati? Okay? Ang talumpati o ang pagtatalumpati ay sining ng maayos na paghahanay ng mahahalagang kaisipan at paraan ng paghahatid ng mga ito sa mga tagapakinig. Ayon yan kay Pat V. Villafuerte. Okay? Pangalawa, ang pagtatalumpati ay agham at sining tungkol sa pagpapaniwala. So, tumigil tayo doon sa salitang pagpapaniwala. Ang ibig sabihin yan, kapag nagtatalumpati ang isang tao, layunin niya na pakinggan at unawain siya ng mga nakikinig sa kanya. Ibig sabihin, ang goal ng isang nagtatalumpati o ang kanyang layunin ay mapapaniwala ang kanyang mga tagapakinig. Okay? Pangatlong pagpapakahulugan sa talumpati. Ang pagtatalumpati ay magalang. Magalang na pagsasalita sa harap ng mga tao. Kinakailangan daw sa isang tao na nagbibigay, nagbabahagi ng kanyang talumpati ay taglay niya ang katangian pagiging magalang. Siyempre pa, nakatuon yun tungkol sa mahalaga at napapanahong paksa. Okay? So gumagamit siya ng mga akmang salita o mga salita. Okay? Sige. Dumako naman tayo sa sangkap ng isang talumpati. Tatlo. Una, kaalaman. Pangalawa, kahandaan. Pangatlo ay kasanayan. Kaalaman, kailangan ang sapat na datos na sa ibabahagi mong paksa. Kung ikaw ang gagawa ng isang talumpati, kinakailangan mong manaliksik. Diba? Kinakailangang magkaroon ka ng kaalaman. Dapat may alam ka doon sa mga impormasyon na ibinabahagi mo. Pinakamahalaga yon, kaya nakalagay siya sa unang bilang. Pangalawang bilang ay ang kahandaan. Siyempre pa, kung ikaw ay magbibigay ng isang talumpati, kinakailangan mong maglaan ng panahon. Kailangan mong magkaroon ng preparasyon.
Siyempre, kailangan mo din ng sapat na pahinga, 'di ba? Kumbaga, naihanda mo na ang iyong mga sasabihin, nakahanay na ang pagkakasunod-sunod ng iyong mga impormasyong ibabahagi, pero kailangan mo din ng sapat na pahinga at pagninilay kung kulang pa ba 'yun, maaari mo pa bang dagdagan. At ang pangatlo ay ang kasanayan. Nararapat na praktisin at aralin ang mga sasabihin. Gayon din, siyempre pa ang pagkakasunod-sunod ng iyong, ah, talumpati ng iyong ibabahagi. So tandaan natin ang mahalagang sangkap ng talumpati ay kailangan meron kang kaalaman, meron kang kahandaan, at pangatlo ay meron ka ding kasanayan. Okay. Punta naman tayo dito sa ano-ano ba ang mga dapat isaalang-alang kapag tayo ay magbibigkas ng isang talumpati. Siyempre, ang pinakauna sa lahat dyan ay ang mananalumpati. Pag sinabi nating mananalumpati, siya yun mismo. Siya yung siya yung tao, siya yung magbibigkas ng talumpati, di ba? Pinakamahalaga sa lahat ay ang tao na magbibigay ng talumpati. Dahil siya ang haharap, siya ang maglalahad ng mga impormasyon, siya ang magpapaliwanag. Pangalawa ay ang talumpati. Oh, ano ba ang talumpati? Siyempre, pinakamahalaga ang nilalaman ng iyong bibigkasing talumpati. Saan ba ito patungkol? Saan ba umiikot ang iyong ah, saan ba umiikot ang iyong ibabahaging paksa? Okay, ano ba ang tema ng iyong talumpati? Pangatlo ay ang tagapanood at ang tagapakinig, 'di ba? Siyempre, mahalagang-mahalagang alamin kung sino ba ang tatanggap ng iyong, ibabahagi. Sino ba ang iyong mga tagapanood? Sino ba ang makikinig? Kailangan ang pangmasid at pandinig ng publiko. Kailangang makuha mo upang hindi sila mabagot. Dapat mong isaalang-alang kung mga bata ba ang makikinig? Mga binatilyo at dalagita ba ang makikinig? Mga magulang ba ang makikinig? Mga guro? So, dapat nating isaalang-alang kung sino talaga ang manunood at makikinig. Okay? Pumunta naman tayo ngayon sa iba't ibang uri ng talumpati o pagtatalumpati. Una dyan ay ang tinatawag na biglaan. Biglaan o daglian. Sa Ingles, ito yung tinatawag na impromptu. Ibig sabihin, ang talumpating bibigkasin ay biglaan lamang na nasabi sa kanya, biglaan lamang na siya ang napili. So, ano ang gagawin kung ikaw ang biglaang napili sa isang okasyon? Aalamin mo tungkol saan ba ang okasyon na yun, 'di ba? So, magkakaroon ka ng konting background dahil biglaan yun. So, pupunta ka sa mabisang panimula, maikli lang na katawan, at magbibigay ka na agad ng pangwakas na saloobin. So, ang pinakamahalaga naman sa lahat ay pumapasok ang iyong mensahe tungkol sa okasyon. So, pangalawa ay tinatawag na talumpating maluwag. So, maluwag daw siya o yung tinatawag na extemporaneous sa Ingles. Ano ang gagawin dito sa talumpating maluwag? Kadalasan, nangyayari ito sa parang ano din siya, halos magkakapareho siya ng biglaan o daglian din. Kasi nga dito parang magrorolyo ng papel, bibilugin, tapos bubunot ka. Tapos 'pag nabunot mo 'yun, ay titingnan mo kung anong nakalagay do'n. So, may iba't ibang paksa na nilalagay doon at siyempre pa 'pag nabasa mo, uunawain mo, pagninilayan mo at bibigyan mo ng interpretasyon. Okay. So, biglaan o daglian, pangalawa ay maluwag na pagtatalumpati, at ang pangatlo naman ay merong paghahanda. Maganda po itong may paghahanda na ito dahil ang ibibigay ko sa inyong halimbawa ay talumpating pinaghandaan o talumpating may paghahanda. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pag sinabi nating talumpating may paghahanda, merong panahon o preparasyon na ibinigay.
Kaya't maaari niyang mapaghandaan ang mga tamang salita, kumpas ng kamay, galaw ng katawan, ikot ng mata sa panunood tungkol doon sa inaral niyang paksa. So, may mahaba-habang panahong iniuukol, advance na ibinigay sa kanya ang paksa. Okay? Okay, tingnan natin ngayon ang tungkol sa halimbawang talumpati na ibibigay ko sa inyo. So, itong talumpati na ito ay naisulat ng mas maaga at napaghandaan ng magtatalumpati at napapanahon ang paksa na may kaugnayan sa pagsulong ng antas ng edukasyon sa Pilipinas sa pagpasok ng kurikulum ng K-12. Okay? Ito ay tungkol sa talumpati ng pagtatapos o graduation. Talumpati para sa pagtatapos ng mga kabataang nasa elementarya. So, ang pamagat po niyan ay ang mag-aaral o yung tema na tinatawag, ang mag-aaral ng K-12, handa sa pagharap sa hamon ng buhay. Napakagandang paksa po. At ang naatasan para para magbahagi ng mensahe para sa mga mag-aaral na yan ay walang iba kundi ang inyong lingkod. Okay, naganap po yan noong April 3, 2018 sa Paaralang Gregorio Pimentel Memorial School. At ikinagagalak ko po itong ibahagi sa inyo. Ganito po ang nilalaman ng aking talumpati ng pagtatapos. Okay? Kabataang K-12 handa sa pagharap ng hamon ng buhay. Maraming salamat sa aking tagapagpakilala. Tunay pong nakakataba ng puso ang paraan ng pagbanggit sa aking katauhan. Sa ating pinagpipitagang punong guro ng Gregorio Pimentel Memorial School, magandang hapon po. Sa masisigasig na mga guro na umagapay ng 6 na taon sa mga batang ito, sa mga masisipag na kawani ng paaralang ito, gayon din sa mga kapamilya at kaibigan na nakikisaksi at sumusuporta sa selebrasyon ngayong araw. Ang pinakamasaya at puno ng pag-asa dahil may bunga na ang pagpapagal nila. Ang mga magulang nasasalamin na ang ngiting tagumpay. At lalong higit sa inyong mga magsisipagtapos ngayong taon, Batch 2018, isang taus-pusong pagbati, magandang hapon po sa inyong lahat. Tunay na kagalakan ang namamayani sa aking damdamin sa oras na ito. Pasasalamat sa oportunidad na ipinagkaloob sa akin upang makapagbahagi ng isang mahalagang mensahe para sa inyo. Tandang-tanda ko pa noong panahong isa ako sa mga nakaupo dyan sa pwesto nyo ngayon. Excited, kinakabahan, pero mas lamang naman ang kaligayahan. Alam ko, kayo din dyan ngayon ay sabik na mahawakan ang inyong diploma ng katibayan. Pero bago yan, mayroon muna akong kwento na nais ibahagi sa inyo. Pakinggan nyo. Iba yung ligaya at waring nakalutang sa alapaap. Yan ang nadarama ng batang babae sa araw na yun. Nakasuot siya ng gown, naka-makeup, at bago rin ang kanyang sapatos. Ganoon din naman ang kanyang tatay. Sa waribay, noon lamang panahon na yun, nakitang kakaiba ang kanyang forma. Pareho silang excited kasi iyon ang araw na pinakahihintay ng buong pamilya, ang pagtatapos ng bata sa elementarya. Magmamarcha sila para tanggapin ang kanyang diploma. Sa wakas, high school na ako sa susunod na pasukan. Yun ang naiisip ng bata. Unang tagumpay sa yugto ng kanyang buhay. Bagong hamon, nakapag-enroll ang bata ng unang taon sa sekundarya. Nagpatuloy at muling nakapasok sa ikalawang taon ng kanyang pakikibaka. Tipikal lamang na kaganapan tulad ng mga taon niya sa elementarya. Di may iwasang lumiban minsan sa kanyang mga klase. Ano ang dahilan? Kapos sa pera. Walang pamasahe, walang pambaon, walang pambili ng proyekto at walang maiambag sa mga pangkatang gawain. Napakasimple lang kasi ng buhay. Meron ang kanyang pamilya.
Pag hindi nakapagtinda sa palengke ang nanay at medyo mahina ang kita sa pagkakargador ng kanyang tatay, wala talaga. No choice kundi ang umabsent na lang muna. Dumating ang enrollment ng ikatlong taon. Nairaos pa rin ng nanay. Sa totoo lang, porsigido naman talaga ang mga magulang na pag-aralin siya. Kaso lang, ramdam na ramdam niya talaga ang hirap. Meron pa kasi siyang maliit na kapatid sa panahon na yon. Siyempre pa, kailangan din pagtuunan ng pansin, hindi lamang naman siya. Edad 15, nagdesisyon siya na huminto muna kahit nakapag-enroll na sa ikatlong taon ng sekundarya. Sa murang isip, nag-aalala na baka puro pagliban na naman ang maganap. Sayang ang mga araw na dapat sana ay may natututunan pa siya. Nagpaalam sa mga magulang. Titigil na lang muna sa pag-aaral at magtatrabaho naman. Makatulong sa mga gastusin, kasabay noon ay mag-iipon ng para sa kanyang pag-aaral. Napakahaba at paulit-ulit na paliwanagan. Ayaw siyang payagan. Bakit? Natural lang naman yun. Una, 15 taong gulang pa lamang siya. Napakabata. Baka di kayanin ng murang isip at katawan niya. Babae pa siya at ang pinaka nakakakaba sa lahat, ang pupuntahan niya ay malayo, sa Maynila. Talagang mag-aalala sino mang magulang. Pero dahil porsigido ang bata at nangakong susulat madalas, iingatang mabuti ang kanyang sarili, walang nagawa ang mga magulang kundi unawain siya at basbasan sa nais gawin. Sa biyahe pa lamang, napakarami ng plano ang bata. Magsisipag siya at magtatrabaho ng maayos. Tutulong sa nanay at tatay niya at mag-iipon ng marami para makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Sigurado siya sa pangarap kahit anong mangyari. Magtatapos talaga siya ng kanyang pag-aaral. Yakap ang bag na may lamang ilang peraso ng damit, pandalas ang pagkapakapa niya sa ilalim ng bahagi nito. Naroon kasi ang pinakamahalagang bagay na iniingatan niya, ang kanyang report card na binawi pa talaga niya sa paaralan para mabitbit sa pag-alis. Kasama na ang kanyang birth certificate. Sa Maynila, hindi naging madali ang buhay para sa bata. Nagsimula siya magtrabaho bilang PA o personal assistant ng isang dalagang manager. Makalipas ang ilang buwan, sinubukan niya magpaalam tungkol sa kanyang pag-aaral. Ngunit hindi ito pumayag. Dahil doon, umalis siya sa poder nito at nakapasok ng pangalawang trabaho. Naging tindera naman siya ng isang malaking sari-sari store. Bumuelo at sumubok muli na isingit ang kanyang kahilingan. Kaya lang, pareho din ng una, tumanggi ang may-ari nito. Muli siyang lumipat ng mapapasukan. Mas mabigat na trabaho ang kanya nakuha. Tagalinis, tagalaba ng isang may kayang pamilya. At nang makakuha ng pagkakataon, lakas loob na ipinaalam ang plano niya, makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Subalit, sa pangatlong pagkakataon ay nabigo na naman siya. Di nawalan ng pag-asa. Dahil desidido talaga sa pangarap, nag-apply at muli nakahanap ng bagong trabaho. Isang pamilya na nagsisimula pa lamang ang kanyang pinagsilbihan. Medyo mahirap, naisip niya, kasi nakita niya may maliit pa itong anak. Ayon pa sa mga ito, all around daw ang magiging trabaho niya. Luto, linis, laba, plancha ng mga damit at mag-aalaga pa ng 7 buwang sanggol. Tuloy lang ang buhay, wala namang pagpipilian kaya't hindi na siya umurong pa. Halos magdadalawang linggo pa lamang siya sa bahay na yun, ikinagulat niya ang pagtawag ng mag-asawa isang gabi upang kausapin siya. Mukhang seryoso. Kinabahan siya talaga ng sobra. Naisip niya, paalisin na ba siya ng mga ito? Sa totoo lang, sa lahat ng napasukan niyang trabaho, doon ang pinakamagaan. Kasi naman, maghapong wala ang mag-asawa dahil pareho itong manager sa mga sikat na kumpanya. Ang anak naman nila, napakabait at laging tulog. Kalahating araw pa nga lang tapos na lahat ng gawain niya. At ang totoo niyan, nakakaidlip at nakakapagpahinga din siya tuwing hapon. Kaya ngayon, nanghihinayang siya kung tama nga ang kutob niya. Ano kaya ang sasabihin ng mga ito?
Ang kaba ay napalitan ng sobrang ligaya dahil tinanong lamang naman ng mga ito kung ano na ba ang naabot niya sa kanyang pag-aaral. At sa dulo, iminungkahi ng mag-asawa na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa darating na pasukan. Halos di makapaniwala sa narinig. Tunay ngang mabuti ang Panginoon, naisip niya. Dininig nito ang kanyang panalangin. Sa lagpas 2 taon ba namang paghahanap, paghihintay, eto na yun. Magbabalik eskwela na siya. Sobra ang pasasalamat sa Diyos. At naipagpatuloy na nga ang 3 taon ng kanyang sekundarya. Magaan ang buhay, yun ang pakiramdam niya. 1:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi ang klase niya. At kaya talagang gumigising siya ng mas maaga pa kaysa dati para siguraduhin tapos lahat ng gawain bago siya pumasok. Sa kanyang pag-alis papuntang paaralan, iniiwanan niya ang bata sa lola nito na di naman masyadong kalayuan sa tinitirhan nila. At pagdating ng hapon, ang mag-asawa na ang kumukuha dito dahil mas maaga pa silang nakakauwi ng bahay kesa sa kanya. Ganoon ang naging senaryo sa araw-araw. Nang sumunod na taon, natanggap na rin ng bata ang diploma sa sekundarya. Sekundarya. Iyon ang ikalawang tagumpay sa yugto ng kanyang buhay. Pasukan na ulit at unang sabak sa kolehiyo. Nag-iba ng schedule. 5:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi. Lunes hanggang Sabado. Malaking adjustment. At sa taon ding yun ay biniyayaan ng ikalawang anak ang mag-asawa. Kumuha sila ng bagong katuwang sa bahay, kaya may bago ng taga-alaga sa mga anak nila. Nang sumunod na buwan, may dumating na isa pa. Naging tagaluto, tagalinis at lahat na. Sa makatwid, wala na siyang naitutulong sa bahay. Wala namang binabanggit ang mag-asawa, pinapasahod pa rin siya. Isang matinding desisyon muli ang kanyang ginawa. Kasabay ng sobrang pasasalamat sa kabutihan nila ay ang pamamaalam na lilipat na lamang siya sa isang boarding house at maghahanap ng part-time job. Ikinalungkot ng mag-asawa ang kanyang desisyon. Pinigilan siya nung una, ngunit pinayagan din sa huli. Pinabaunan ng konting halaga kasabay ng mga paalalang ingatan ang sarili, ipagpatuloy ang pag-aaral, at kung magkakaproblema, bukas sila para tumulong. Pigil ang luha, nilisan ng bata ang tahanang ramdam niya ay itinuring siya bilang kapamilya. Hindi naging madali ang pagharap niya sa panibagong buhay. Ang hindi niya lamang nakakalimutan ay ang manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Pinalad namang matanggap sa halos lahat ng kanyang ina-applyan. Sa totoo lang, wala naman kasi siyang pili kung ano ang may bakanting mapapasukan basta marangal at makakatulong sa kanya, go lang ng go. Napakadami niyang naging trabaho, sales lady, factory worker, cashier sa mga food chain, tagabalot ng regalo sa mall at marami pang iba. Trabaho sa umaga, aral sa gabi, yun ang naging routine niya. May mga panahon na tumitigil siya sa pag-aaral kapag alam niya nakakapusin na. Tigil muna isang semestre, tapos pag nakaipon, balik ulit. Ganun naman sa kolehiyo, malaya na. At dumating na nga siya sa pinakamahirap na yugto ng kanyang pag-aaral. Graduating siya noon. Kaya sobrang daming gawain. 4:00 pa lamang ng madaling araw, gising na siya. Kailangan kasi 6:00 ng umaga makarating para sa duty niya. Hanggang 12:00 ng tanghali yon. Practice teaching na siya sa panahon yon. Mula naman 1:00 hanggang 4:00 ng hapon, trabaho naman ang inaatupag niya. At pagdating ng 5:00 hanggang 9:00 ng gabi, pinapasukan ang regular na klase niya. Sa sobrang siksik ng schedule, lakad, takbo, kadalasan ng ginagawa, makaabot lamang sa mga takdang oras na dapat ay dumating siya. May mga panahong napapaiyak sa pagod, pero napapawi lahat yon kapag maaalala na buwan na lamang ang hihintayin matatapos na siya. Ngayon pa ba siya susuko? Malabo yon sa isip niya. Napakahirap, totoo, pero tuloy lang ang laban. Kaya naman, sa tindi ng pagsisikap, pagtitiyaga at matinding panalangin, dumating na ang araw na pinakahihintay, ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Napakasarap sa pakiramdam.
Sobrang katuwaan, pinaluwas niya ang kanyang tatay mula sa probinsya upang samahan siyang magmarchang muli at tanggapin ang diploma. Iyon ang ikatlo at pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Handa na para sa mas magaan na trabaho at handa na rin para sa mas mataas na sweldo. Sa kasalukuyang panahon, masayang-masaya na siya sa piling ng sariling pamilya. Natagpuan niya na ang kanyang Mr. Right at may bonus pa dahil pinayayaan sila ng isang malusog na anak. Walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Maayos rin ang tinatakbo ng kanyang propesyon at patuloy na nagpapakadalubhasa sa kanyang napiling larangan ang magbahagi ng kaalaman. Basahin natin ang tema sa taong ito. Mag-aaral ng K-12 handa sa pagharap ng hamon ng buhay. Napakaswerte niyong mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon. Tinaguri ang millennials. Kayo ang grupo ng mga petmalu, werpa at mga lodi. Tunay ngang malulupit kayo sa larangan ng teknolohiya. Malalakas ang powers ninyo sa paggamit ng social media. At higit sa lahat, idolo kayo sa mga naglipa ng bagong kaalaman. Kaalamang kadalasang pinagpapasapasahan at ginagamit sa lahat ng larangan. Sa panukala ng DepEd tungkol sa K-12, napakaganda ng layunin. Hubugin, payabungin, gawing handa ang kabataang Pilipino sa pandaigdigang hamon ng kaunlaran. Maliit man ang bansang Pilipinas, subalit napakalaki ng tsansa na makipagsabayan tayo sa kaunlaran ng malalaking bansa tulad ng Amerika. Kaya-kaya natin to basta may iisang tunguhin at layunin. Tiyak ito'y ating kakamtin. Kaya naman, ang pagharap sa hamon ng buhay ng bawat kabataan ay kailangan din ng kaagapay. Hamon para sa mga magulang. Subaybayan ninyo sila sa pagtuklas ng kaalaman. Pakisali kayo sa kanilang paglago. Makisabay kayo sa makabagong kagamitang kailangan para sa pagtaas ng antas ng kanilang karunungan. Ang hamon ay para rin sa ating mga guro. Maging updated tayo sa mga pag-aaral. Laging umattend ng mga seminars, trainings, workshop at ipagpatuloy ninyo ang pagpapakadalubhasa. Huwag ikahon ang sarili sa paniniwalang tapos na ako. Alam ko na yan. Tama na ang meron ako o kaya naman aksaya lang ng pera at panahon yan. Bagkus, isipin natin na mas tataas pa ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral natin, yan ay kung advanced tayo. Ayon nga sa commercial na isang TV station, lamang ang may alam. Tama. Para naman sa akin, lamang ang mas may alam, dito ba? Maging bukas ang ating isipan sa pagkakaiba-iba ng bawat tuturuan natin. Marami sa kanila ang maraming time sa pag-aaral. Nakabago na tayo ngayon. Ang mga kabataan ay browse dito, browse doon. Ang iba dyan magdamagan talaga halos nakahawak sa kanilang mga gadgets. Panahon nila ito. Moment nila ika nga, di mapipigilan. Kaya kailangan na ang kaalaman natin ay doble, triple o mas higit pa kaysa sa kanilang nalalaman. At kayong mga kabataan na magsisipagtapos ngayong araw, isa isip, isa puso, higit sa lahat ay tanggapin ninyo ang hamon ng tinataas na antas ng kurikulum sa edukasyon natin ngayon. FYI, 2 taon pa lamang na hinaharap ng Pilipinas ang hamon ng K-12. Ngayong taon, ang kauna-unahang batch ng mga gagraduate sa grade 12 ng senior high school. Ngunit alam niyo ba, ayon sa pananaliksik, taong 2015, ang Pilipinas na lamang sa buong Asya ang hindi pa nakakasunod sa K-12. At sa buong mundo, pangatlo pa tayo sa nababanggit na hindi nagpapatupad nito. Sa makatwid, medyo napag-iiwanan na nga tayo. Pero salamat na lamang at naging mabilis ang hakbang ng nakaraang Pangulo upang maisakatuparan na ang K-12 na ito. Kaya naman kayong mga kabataan, sulong, palaguin ang inyong mga talento at talino. Pag-ibayuhin pa ang kahusayan,
Nakahain na ang mga kagamitan. Halos lahat ng nais ninyong malaman ay mayroon ng pagkukuhanan. Bawal na ang walang alam at di ko kaya yan. Ang kailangan na lang ay maging masipag, matyaga, at mapanuri kayo sa lahat ng bagay. Iwasang maging biktima ng fake news. Maging maraming sources, datos, at kaalamang naglipana na, lalo na sa pananaliksik o research sa buong mundo at laganap ito sa internet. Basta lagi nating tatandaan na siguraduhin tama ang impormasyong inyong makukuha. At higit sa lahat, laging alalahanin ang pagbibigay ng tamang credits o pagkilala. Magpasalamat sa mga pinagkuhanan ng kaalamang ito. At syempre pa, matuto ka rin ipamahagi ang mga kaalamang meron ka. Kasama ang mga magulang at kaming mga guro, harapin ninyo ang hamon ng K-12. Tulad ng karakter ng batang babae sa kwento, tiyak ang tagumpay sa dulo ng nilalandas ninyo. At sa katapusan ng mensahe ko, gawin ninyong gabay ang kasabihang ito. Mula sa aklat ng Biblia, Kapitulo 15, versikulo 7 ni Juan, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Paniniwala. Ugaliin nating manalangin sa lahat ng ating gagawin. Yan ang ginawang gabay ng bata sa kwento. Kaya sa tuwina, tama ang mga desisyon niya. May gabay ng Panginoon. Pagtitiwala. Pakinggan ang suhestyon ng mga magulang at nakatatanda. Ginawa din yan ng bata sa kwento noong panahon na nagdesisyon papuntang Maynila. Humingi siya ng basbas sa mga magulang. Gawa. Ang lahat ng bagay ay maisa sa katuparan kapag hindi ka sumuko. Di ba nga, go lang ng go ang bata sa kwento. Kahit mahirap, tuloy lang. Tandaan, paniniwala, pagtitiwala, at gawa. Ito ang magiging behikulo at susi sa pagharap ng mga hamon ninyo sa buhay. Huli na lamang po, ang kwento ng batang nagtagumpay ay kwento ng aking buhay. Maraming salamat at binabati ko kayong lahat. Ayan. Yan ay isang halimbawa ng talumpating pinaghandaan. So may panahon sa pananaliksik, may panahon sa paghahanap ng mga datos na maaari mong isama sa mensahe na ibibigay mo. Para sa maikli lamang at pangkalahatang pagsusuri sa talumpating inyong napakinggan, ang talumpati ay nasa kategorya na katulad ng binanggit ko kanina na pinaghandaan. Ang talumpati ay formal dahil nakasentro syempre ang mensahe sa kabataan at nadamay na ang pangkalahatan, ang guro, ang mga magulang. Okay. So ang tema ng pagtatapos ay tungkol sa kabataan. Kumbaga, hinihimok ang kabataan na maging handa sa pagharap sa hamon ng buhay. Diba? Gumamit ng iba't ibang antas ng wika sa talumpati. Para mabigyang linaw, mabigyan ng medyo mataas na kahulugan at kahulugang kayang maunawaan pangkalahatan. At sa dulo ng kanyang talumpati ay gumamit siya ng kawikaan. So, makikita mo naman doon, ang kanyang talumpati ay merong panimula. Diba? Maayos ang nilalaman ng talumpati sapagkat meron siyang magandang panimula, meron siyang makabuluhang gitna. Kumbaga, doon sa gitna, makikita mo na naglagay ng mga trivia, napapanahong trivia, ano-ano ba yung mga nauusong salita na ina-adapt ng mga kabataan ngayon. Okay? Ano pa, sa bahaging gitna ay merong paghamon, di ba? Sinimulan sa mga magulang. Hinamon ng mga magulang na maging gabay sila sa paglago ng kabataan. Hinamon din ang mga kaguruan, ang kapwa-kaguruan, na manatili sa paggabay sa mga kabataan at pagpapataas ng antas ng karunungan. At syempre pa, ipinasok lahat
ipinasok ito lahat sa tema na ibinigay na pagharap sa hamon ng buhay. Yan ang tema na ibinigay ng K-12. At ang pinakadulo diyan ay nag-iwan ng habilin, nag-iwan ng habilin sa talumpati na gawing gabay ang kasabihan na ibinigay. So, kung makikita natin, ang isang talumpati na pinaghandaan ay tunay talaga na makabuluhan kasi nga napag-aaralan. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video ng makabuluhang talakayan. Okay. Paalam!